Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So maraming salamat po sa sponsor natin. Katuwang natin ngayong umaga si Ma'am Gloria. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At hello po kay Ma'am Josie Joyce Nazareno. Salamat po sa super thanks. Ito yung comment na may suporta, no? So thank you very much po. So tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Encounter God Life-Changing Moments. Now, yung enkwentro po sa Diyos, hindi laging spectacular. Hindi laging kamangha-mangha na may kulog, may kidlat, may apoy na katulad ni Moses, no, na encounter niya yung Diyos sa pamamagitan ng burning bush. Si Isaiah na enkwentro niya yung Diyos ng talagang ikamamatay niya sa sobrang tindi ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa panahon ni Saul, no, na enkwentro niya yung Diyos na merong sobrang liwanag na ikinabulag niya. So, yung enkwentro sa Diyos, hindi laging ganon. Now, tingnan po natin dito sa 1 Kings, chapter 19, verse 11 to 12. Ito po yung encounter ni Elijah, isang napakamatindi, very powerful prophet. Tingnan niyo po paano ipinahayag ng Diyos, paano inengkwentro o kinatagpo ng Diyos si Elijah. Sabi po rito sa verse 11, no? 1 Kings chapter 19 verse 11 to 12. Nagsalita ang Panginoon, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya, dahil dadaan ako. So sabi niya, lumabas ka, tumayo ka sa bundok, dadaan ako. Ito yung presensya ko. Pagkatapos may dumaan na napakalakas na hangin. No? Sobrang lakas ng hangin na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato. Ganun katindi yung lakas ng hangin. Pero ang sabi po rin sa mga talatang ito, pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol, pero wala rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating, pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. No? Wala siya sa apoy, wala siya sa lindol, wala siya sa napakalakas na hangin. Nasaan po siya? Sabi po rito, pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. So, sometimes, ang pangungusap ng Diyos, hindi talaga hindi sinasamahan ng kidlat, ng apoy, ng lindol, ng mga kagilagilalas na pangyayari. Sometimes, yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan lamang ng mahina na tinig, isang bulong na dapat nating pakinggan. Now, ano po ba yung nangyari dito sa mga talatang ito? Tingnan niyo pong mabuti. Sa 1 Kings, yung naunang chapter dito, chapter 18, yun yung talagang inengkwentro ng Diyos si Elijah at yung people of Israel sa napakatinding kaparaanan. Very powerful prophet po yan si Elijah. Napakatapang, walang kinatatakutan, hindi natatakot sa hari, hindi natatakot sa panganib, hindi rin natatakot sa kamatayan. Yan yung ipinakita niya dito sa 1 Kings chapter 18. Napakaganda, spectacular, kamangha-mangha, nakakabilib na propeta. Now, pagdating po rito sa chapter 19, isipin nyo isang propeta, walang kinakatakutang lalaki. Hari man yan o kung sino man. Pero pagdating sa chapter 19, ang kinakatakutan niya isang babae. Isang babae. Tingnan niyo po. Ngayon sinabi ni Ahab, si Haring Ahab, sinabi niya sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias. At kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Isipin niyo, si Elias, pinagpapatay niya pa yung mga propeta ni Baal. Ganun katindi, no? Inutos niya sa mga, sige, patay niya, ubusin niyo yung mga propeta ni Baal. So si Ahab ngayon, nakalaban ni Elijah, nagsumbong nun sa asawa, si Jezebel. Ngayon, si Jezebel, sabi dito, kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras, bukas ay hindi pa kita napapatay. Tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Si Jezebel binigyan ng death threat. Death threat pa lang wala pang ginagawa, mensahe pa lang. Death threat kay Elijah. Wala pa, hindi pa siya dinadakip. Wala pang ginagawa, death threat pa lang. Ang sabi po rito sa verse 3, natakot si Elias. Anong ginawa niya? Tumakas siya papunta sa Beersheba. So isipin nyo mula dito sa Mount Carmel,
kung saan napakakamangha-mangha, spectacular, kabilib-bilib to si Elijah. Tumakas siya sa sobrang takot niya, pumunta siya sa Beersheba. Now, yung Beersheba, ganito po kalayo yan. Isipin nyo, mula Mount Carmel hanggang Beersheba. Pagdating dito sa Beersheba, iniwan niya yung niya rito, alipin niya, yung tagapaglingkod niya. Naglakad pa siya 40 days and 40 nights para makarating dito. Somewhere here sa Mount Horeb. Or maybe somewhere here. Basta sa Mount Horeb. So, ito 43 hours na kung dire-diretso na na paglalakbay. This one naman, inabot pa siya ng 40 days, 40 nights, no? Tama ba? Tingnan natin sa mga talata. Inabot pa siya ng 40 araw at 40 gabi hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. So, dito yon malamang, no? Horeb, bundok ng Diyos, 40 days, 40 nights, ang paglalakbay niya. Tapos, dito niya na-enkwentro yung Diyos. Now, tingnan niyo po rito sa mga talata natin. Dito po, meron siyang meron siyang mga hinaing sa Panginoon. Makikita po natin rito, sabi niya, gusto niya mamatay na lang siya Sabi niya, sobra na ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Sabi niya, tapos sa mga talatang ito, sinasabi, wala nang natira sa mga propeta. Ako na lang. Pero ang sabi ng Diyos, nagtira ako ng 7,000 prophets, yung mabubuting mga propeta. So, sa usapan nila ng Diyos dito, makikita nyo na nanghihina na si Elijah. After the powerful encounter, biglang na-stress siya, na-burn out, at talagang pinanghinaan siya ng loob. Sabi niya, Lord, sobra na yung nangyari sa akin. Sana mamatay na lang ako. Kunin niyo na lang ako. Sobra na to, Panginoon. So, yung teaching po natin ngayong umaga, ito po yung pinakauna, no? God encounters us in our weaknesses or in our weakness. Now, hindi po porke propeta, hindi na napapagod, hindi na naburn out, hindi na dumadanas ng mga yung panghihina. Now, dito po sa talata natin, no, after Elijah's spectacular moments, yung talagang nasa kasagsagan na kabilib-bilib siya. Pagkatapos nun, sumunod na chapter, yung hinang-hina naman siya sa ministeryo niya, sa paglilingkod niya sa Diyos. So, ganun din po sa atin ngayon, no? Hindi porket pastor ka or tagapaglingkod ka ng Panginoon or malakas na malakas yung pananampalataya, hindi ka na manghihina. Hindi ka nadadaan ng mga pagsubok na parang lahat na lang kaya mo, no? Parang hindi ibig sabihin ng lagi ka nagbabasa ng Biblia, lagi kang malakas. Sometimes meron kang aabot ka sa punto ng buhay mo na manghihina ka rin. Pero tandaan po natin, yung Diyos natin, naiintindihan tayo sa ating kahinaan. At sa panahon ng ating kahinaan, doon tayo iniengkwentro o kinakatagpo ng Diyos. And by the way, si Apostol Pablo nga, yun din ang sinasabi. Marami siyang mga weaknesses, kahit yung physical weaknesses. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, nung naengkwentro niya yung Diyos, sabi niya, but He said to me, my grace is sufficient for you. Yung biyaya ng Diyos, laging sapat, hindi nagkukulang. Sabi niya, for my power is made perfect in weakness. Yung kapangyarihan ng Diyos, perfect yon sa ating kahinaan. Kaya nga kung ikaw merong kahinaan, kahit physical pa yan or emotional or whatever weaknesses, tandaan natin yung kapangyarihan ng Diyos, mas lalo nang nagiging perfect sa ating kahinaan. Dahil kapag tayo mahina, makikita natin yung kalakasan ng Diyos. Pag yung Diyos tinulungan tayo, walang kahinaan or walang problema o walang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Sapagkat yung biyaya ng Diyos ay laging sapat. Tandaan po natin kung nanghihina man tayo ngayon, pinanghinaan ng loob, na burn out, nagkakaroon ng nawawalan na ng motivation. Remember this, God encounters us in our weakness. Kakatagpuin tayo ng Diyos sa ating kahinaan. Now, pangalawang teaching po natin, God encounters us through still small voice. Sa istorya ni Elijah, sabi po rito, balikan po natin ating talata, no? Sabi niya ng Diyos, pumasok kasi sa kuweba
Parang nagmukmuk na lang siya doon, no? Sa loob ng kuweba. Pagod na siya. Ayaw niya na siguro makakita ng tao. Gusto niya dumistansya sa mundo. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, lumabas ka dyan. Papakita ko sa iyo yung presensya ko. Pero sabi rito, may napakalakas na hangin na halos bumitak yung bundok pero wala doon yung Diyos. May lindol pero wala doon yung Diyos. May malakas na apoy pero wala doon yung Diyos. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. At yun yung bulong ng Diyos. Tandaan po natin, God encounters us through still small voice. Kailangan lang po natin talagang manahimik. Yung ingay ng mundo ay mawala, no? Kailangan hindi natin marinig yung ingay ng mundo. Ang marinig natin yung maliit na boses, no? Simpleng boses, gentle whisper. Maliit na yung bulong ng Diyos, no? Maliit na tinig na pag pinakinggan natin, alam natin galing yun sa Panginoon. God encounters us through still small voice. Hindi laging spectacular. Hindi laging kamangha-mangha. Hindi kailangan na may kulog, kidlat, apoy, lindol. Ngayon din mismo, mangungusap ang Panginoon sa inyo. Mangungusap ang Diyos sa akin. Mangungusap yung Diyos sa atin, sa ating mga puso, na hindi kailangan na kamangha-mangha. Kasi ang Diyos nangungusap sa atin even in a very ordinary day. Yung parang normal lahat, no? Pero biglang mangungusap yung Diyos sa ating mga puso. Yung Diyos po natin parang kaibigan. Lagi nangungusap sa atin. Tatay, lagi nangungusap sa atin. Kaya wag po nating baliwalain yung tinig ng Diyos sa ating mga buhay. And number 3 po, God encounters us through other people. Kaya dito po sa istorya ni Elias, sabi niya, okay Elias, alam ko nanghihina ka, alam ko yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Kaya itong papagawa ko sa iyo, bumalik ka sa iyong dinaanan, pumunta ka sa Damascus, punasan mo ng langis, i-anoint si Hazael, and then si Jehu, and then si Eliseo. Etong mga tao na ito yung gaganap sa mga dapat mong gampanan, no? Ito yung mga taong tutulong sa iyong misyon. Si Hazael, Jehu, and Eliseo. Si Eliseo po yung pumalit kay Elijah. Sabi po rito, papatayin ni Hazael ang mga sumasamba kay Baal. Ang mga katakas sa kanya ay papatayin ni Jehu, at ang mga katakas kay Jehu ay papatayin ni Eliseo. Pero ililigtas ko ang 7,000 Israelita na hindi lumuhod at humalik sa imahe ni Baal. So God encounters us through other people. Kailangan lang po natin maging sensitibo sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. Now, sa paligid po natin, merong taong gagamitin ng Diyos. Ako thankful po ako sa mga taong ginagamit ng Diyos sa aking buhay. I know God works through them at ganun din po sa inyo. So, ano po yung mga application po natin sa mga talatang ito? Unang-una po, trust God's sufficient grace. Lagi po natin tandaan, sapat ang biyaya ng Diyos at dapat po natin siyang pagtiwalaan. Number 2 po, encounter God through His still small voice or gentle whisper. Hayaan po nating makatagpo tayo ng Diyos at katagpuin natin yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang tinig. No? Pakinggan natin yung tinig ng Diyos na nangungusap sa ating mga puso. And number 3 po, be sensitive to God's work through other people. Maging sensitibo po tayo sa mga taong tumutulong sa atin o nagpapahayag na gustong tumulong sa atin or mga taong silently tinutulungan tayo. Kasi yung mga pagkakataon na yun, Diyos ang kumikilos. Hindi po yung mga tao na yun. Diyos yung kumikilos sa puso ng mga tao para tulungan tayo, para bigyan tayo ng advice, para bigyan tayo ng kahit anong uri ng tulong. Diyos po iyon ang kumikilos sa kanila. So kailangan natin maging sensitibo na magbigay ng papuri sa Diyos at kilalanin ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mga tao sa ating paligid. Kaya po para sa ating discussion, how did God work in your life recently? Paano kumilos ang Diyos sa buhay mo recently? Sa istorya ni Elijah, ito yung pinaka-recent na nangyari sa kanya sa chapter 19. Simpleng-simpleng pangungusap, simpleng-simpleng pinapagawa sa kanya, at simpleng-simpleng pagtulong ng Diyos sa buhay ni Elijah. Sa atin po ngayon, ano po yung ginagawa ng Diyos kahit simple man yan o kamangha-mangha? Paano po kumikilos ang Diyos sa ating buhay?
So, discuss po natin yan sa ating mga discussion group and meron po tayong discussion group po. Kung wala kayong kadiskusyon, meron po tayo every 8 p.m. from Monday to Saturday po. Para po sa ating panalangin, Father in heaven, thank you because you never stop helping me in my weaknesses. Salamat Panginoon kasi hindi kayo nagsasawang tulungan ako sa aking kahinaan. Thank you for your sufficient grace. Kailanman hindi nagkulang ang inyong biyaya. I pray that you will make me sensitive to your still small voice speaking to my heart. I want to always hear from you. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating panalangin at kung may natutunan po kayo sa devotion natin na to, let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.